Plunder ni VP Sara lusaw agad sa criminal lawyer, luhaan ang pink. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan yan, yung channel ni Robin Sweet Showbiz mga katunay. Pakibisita po yan para maging updated tayo sa mga balitang hinahatid ni Robin Sweet Showbiz. Robin Sweet Showbiz, pasok! Ayon sa isang criminal lawyer, ang tone-toneladang papel does not speak well. Optics lang. Bilang kasong kriminal, hindi magtatagumpay ang reklamong pandarambong. Kulang ito ng ebidensya ng personal na akumulasyon. Ganap na nakadepende sa mga confidential ng pondong pinoprotektahan ng batas. Oh, grabe nga yung nakita natin, no? Sa mga balita na yung mga kakaso kay BP Sara is yung mga papel na patong-patong. Para silang para silang magbebenta sa junk shop, no? Grabe. Hindi nakakatugon sa mahigpit na pamantayan ng probable cause sa ilalim ng plunder law na inilapat sa kaso ni Arroyo at hinaharangan ng konstitusyon. At sa ilalim ng batas, ang kasong ito na laban kay Vice President Sara ay hindi magpapatuloy at hindi magtatagumpay. Ayon kay lawyer Anthony Vista, why the plunder complaint against Vice President cannot prosper. The plunder complaint filed against Vice President Sara Duterte has been presented as a major legal development. The amount cited is large, the accusation is serious, and the filing was clearly designed to command attention. But criminal law does not operate on attention or indignation. It operates on evidence, legal standards, and constitutional boundaries. When the complaint is examined carefully, step by step, it becomes clear that it cannot stand as a criminal case. It is built on a narrow factual basis, depends on evidence that is either unavailable or legally protected from disclosure, and fails to meet the requirements of probable cause, especially under the strict rules governing plunder. Even assuming the best intentions, the case is legally untenable. The filing in its legal posture. Dali, no? Pero para sa akin lahat-lahat ito eh. Kumbaga para sa akin, lahat-lahat ng ito, no? Ay ginagawa nila para si VP Sara ay matanggal. Kasi kung mapapansin naman natin talaga, no? Bawat sablay ng kinakaso nila kay VP Sara, bawat sablay ng gusto nilang gawin na pagpapaalis kay BP Sara, may bago na naman silang ikakaso. Parang si BP Sara hindi siya nauubusan ng kaso. Ang swerte nga ng iba, di ba? Yung mga nasa flood control project, kita nyo, sila lantara na. Kumbaga parang bulgara na. Eto na lang, datakmain mo na lang. Pero hindi sila makasukasuhan ng tambak-tambak. Sana all na lang talaga, no? Parang ang tingin ng mga to kay VP Sara, si VP Sara na ang pinaka worst, no? Na vice president sa buong mundo. Parang ganun. 'Di ba? Pero ang talagang pinaka worst naman talaga. Ang pinaka worst naman talaga is yung mga tao na gustong mawala si VP Sara sa posisyon dahil sila ay natatakot na kapag naging presidente ang isang Sara Duterte, aba, wala na sila. Ang ibig kong sabihin wala na silang mapapakinabangan. 'Di ba? Kaya etong mga to, talagang tuloy-tuloy ang pagkaso kay VP Sara. Ginagawa nila lahat ng paraan para si Sara Duterte ay hindi makatakbong presidente o hindi maging presidente. Diba? A complaint for plunder and related offenses was filed before the Office of the Ombudsman against Vice President Sara.
and several other officials. The complaint invokes Republic Act No. 7080, the Plunder Law, and allege that approximately 612.5 million in public funds were unlawfully handled during her tenure. At present, there is no criminal case pending in court. No information has been filed before the Sandigan Bayan. The matter remains at a preliminary stage before the Ombudsman, whose task is to determine whether probable cause exists to justify further proceedings. This stage is meant to filter out weak cases. It is not intended to legitimize accusations simply because they have been filed. The sole factual basis, confidential funds. Based on consistent news reports, the complaint rests entirely on the alleged misuse of confidential and intelligence funds released to the Office of the Vice President and in some accounts to the Department of Education. There are no allegations of kickbacks from private contractors. There is no tracing of funds to personal bank accounts. There are no claims of properties, vehicles, or other assets acquired through public money. There is Totoo no yan, no? Eh, si VP Sara naman, wala naman tayo talagang nabalitaan na meron siyang mga ganyan-ganyang anomalya. Kasi dito nga sa COA, pinatunayan na wala namang ginawang masama si VP Sara. Talagang etong mga nagrereklamo lang na to, ang talagang nag-aakusa at nagsasabi na merong ginagawa si Sara Duterte. Pero tingnan nyo, ang ibang taong bayan, no? Hindi naman sila nagsasalita o wala naman silang kinokomento laban kay BP Sara o nararamdaman na kurakutan na ginagawa ni BP Sara. 'Di ba? Eh etong mga to, oras-oras, minu-minuto, merong naiisip na ikakaso kay BP Sara. Kulang na lang pati pagtegi kay Andres Bonifacio at kay Antonio Luna ay ipasa kay BP Sara. Iparatang sa kanya. 'Di ba? Alam nyo, yung kasalanan na nangyayari ngayon, hindi na nakikita. Yung ibig kong kasalanang nangyayari ngayon, yung flood control project, hindi na nila nakikita at hindi nila pinakikialaman. 'Di ba? Kasi itong mga to, kung makabayan tong mga to, kung para sa bayan ang ginagawa nila, kaya ginaganyan nila si BP Sara, hindi pwedeng hindi nila pansinin ang flood control project anomaly. 'Di ba? Yung mga ghost project na yan. Kailangan pati yan pinapansin nila. Pero bakit kay BP Sara lang sila nakatuon? Sa kabila ng merong mas malaking problema at merong mas malaking pera na na-involve dito sa flood control. 'Di ba? Kay VP Sara lang sila tumututok. So, ang suma total, ang ibig sabihin nito, gusto lang talaga nila mawala si Sara Duterte sa gobyerno. Gusto lang nila mawala ang isang Sara Duterte at hindi na maging presidente. 'Di ba? Kaya para sa akin, hindi para sa bayan ang pinaglalaban nitong mga to. Yung mga nagpo-post na ang taong bayan na ang humihiling para sa impeachment ni BP Sara, kalokohan yun. 'Di ba? Eh paano naman yung hinihiling talaga ng taong bayan na yung mga sangkot at mga ugat sa flood control project ay dapat makulong at managot? Bakit hindi nyo yung binabanggit? Puro kayo kay VP Sara. Eh 125 million, 150 million or what? Laban sa bilyon-bilyon sa flood control? Hindi nyo pinapansin? Pero si VP Sara, pansin na pansin nyo? Ay nako. Kaya kitang-kita kung ano yung mga buladas na pinaggagawa nila kay VP Sara. Huwag na tayo magpaikot-ikot. no allegation that identifiable wealth was accumulated by the Vice President. The theory of the complaint is therefore limited. Everything depends on whether confidential funds were illegally used. If that cannot be established, the complaint has no foundation. The evidentiary gap. This is the central weakness of the case. To sustain a charge of plunder, there must be proof that public funds were unlawfully acquired or accumulated as private wealth. This is not a matter of inference or suspicion. It requires concrete facts showing that money intended for public purposes
ended up as personal gain. As matters stand, no such facts have been publicly established. What exists are assertions that confidential funds were spent, and the matter of spending raises questions. But criminal liability cannot rest on questions alone. Concern is not proof, and secrecy is not illegality. Why the Commission on Audit is indispensable? The Constitution assigns the Commission on Audit exclusive authority to audit public funds. That authority extends to confidential and intelligence funds, which are audited under special rules because of their sensitive nature. Confidential funds are not unlawful by default. They are appropriated by Congress and allowed by law. Their audit is restricted, not to shield wrongdoing, but to protect legitimate state interests. This is a legal framework established by statute and long practice. Only COA can determine whether confidential funds were used in violation of law. Without COA's findings, no other body can lawfully conclude that misuse occurred. Mantakin mo nga, COA, hindi nila pinaniniwalaan eh. Di ba? Talagang pinaglalaban pa rin nila. Kasi alam nyo kung pinaniniwalaan nila ang COA, di ba? Wala nang mga ganyan-ganyan. Hindi na sila para ganyan. Pero hindi nila pinaniniwalaan yan. Kahit sabihin nating may tama ang ginagawa ng COA, sinasabi na, inosente naman yan si Sara Duterte, wala naman ginagawang hindi maganda yan. Pero kapag ikaw talaga sa sarili mo, meron kang sariling intensyon, sariling pangarap, di ba? Is hindi mo papakinggan. 'Di ba? Ipaglalaban mo pa rin, ipagpapatuloy mo pa rin ang kahibangan na naiisip mo. 'Di ba? Oh. The Ombudsman's power and its legal limits. The Ombudsman does have authority to compel cooperation from government agencies, including COA, in the course of investigations. The authority, however, operates within the bounds of law. When it comes to confidential and intelligence funds, disclosure is restricted by statute and audit rules. Even COA itself is bound by these confidentiality requirements. The Ombudsman cannot lawfully compel the disclosure of details that the law protects. If the Ombudsman had the power to override these restrictions, it would not be asserting that power only now. It would have done so in past controversies involving confidential funds. The fact that it has not reflects a legal boundary, not institutional reluctance. COA may initiate action or disclose findings if it determines that the law has been violated. But absent such action, the Ombudsman cannot force disclosure simply to support a complaint. Probable cause and a special rule in plunder. Probable cause requires a reasonable probability, based on evidence that a crime has been committed and that the respondent is probably guilty. This standard cannot be met through speculation or assumption. For plunder, the requirement is even stricter. This was made clear in the plunder case against former President Gloria Macapagal Arroyo. In that case, the Supreme Court emphasized that plunder is a personal crime. It is enough to allege collective wrongdoing or institutional misuse. The law requires proof that one identifiable official personally amassed wealth amounting to at least 50 million through illegal acts. This doctrine is critical. Plunder does not arise from the mere existence of questioned expenditures. It arises only when personal accumulation is shown. Without proof that the Vice President personally acquired wealth, the crime of plunder cannot exist. Given the unavailability of evidence and the legal restrictions on accessing confidential fund details, there is no basis to establish even a probability that such personal accumulation occurred. Without that probability, probable cause cannot be found. The constitutional bar, the prosecution, even if one were to assume, for argument's sake, that probable cause could somehow be established, the complaint would still be constitutionally barred. The Vice President is an impeachable official.
Under the Constitution, impeachment is the exclusive method of accountability for impeachable officials while they remain in office. This rule exists to prevent criminal prosecution from being used as a political weapon. The ombudsman may investigate and preserve evidence, but it cannot file a criminal case in court against a sitting vice president for acts committed during incumbency. Any attempt to do so would violate the Constitution. Why the filing is Ayan mga katunay, medyo mahaba lang talaga yung binabasa ni Robin Sweet Showbiz. Pero dito nalilinawan naman tayo. Siyempre kahit naman English naiintindihan natin. Pero hindi lang tayo nagre-react, baka magkamali tayo. still as a criminal case. Taken together, the conclusion tinagalog is na. straightforward. The complaint is based solely on confidential funds, evidence necessary to establish illegality, and personal enrichment is either unavailable or So legally lumalabas talaga dito, hindi talaga pwede yung ginagawa nila kay BP Sara. protected from disclosure. The strict requirements of plunder, including personal attribution, cannot be met. Probable cause therefore cannot exist. And even if it did, prosecution is constitutionally barred. A case that cannot be filed in court and cannot proceed to trial is not a viable criminal case. It has no legal destination. The likely Ang haba niyan, Robin Sweet Showbiz, ha? Kasi ako yung nire-react ko talaga, hindi ko talaga pinapanood. Nakikita ko lang siya, saglit. Pag ako naanuhan na, ito talaga magandang pag-usapan. Pero yung talaga yung laman niya, hindi ko talaga inaano. No, na pinag-aaralan, talagang on the spot talaga ako nagre-react dito. Kaya nga nagulat tayo, mahaba pala to. strategic use of the complaint. If the complaint cannot succeed as a criminal prosecution, its practical purpose becomes clearer. Such filings often serve as a groundwork for impeachment efforts. They create records, generate narratives, and allow future pleadings to claim that cases were filed or investigations were pending. The standards in impeachment are political, not criminal. Viewed in this light, the complaint appears Ayan political lang talaga. Totoo naman talaga eh. Political lang naman talaga yung nangyayari kay VP Sara. Pinupolitika lang siya. No, hindi naman talaga dahil sa kriminal, hindi dahil sa may masama siyang ginagawa. Pinupolitika lang siya nitong mga to dahil takot na takot sila maging presidente to. Diba, sa dami na nga nang nangyayari ngayon eh. Sa dami nang nai-involve sa kung ano-anong anomalya ngayon, kita nyo, hindi naman masyadong pinag-uusapan sila, pero kay Sara Duterte lang talaga. Kaya nga sinasabi ko palagi, parang ang tingin nila kay BP Sara, siya lang ang pinakamasamang vice president na dumaan dito sa Pilipinas. Diba? Wala na silang ibang nakikita, talagang naka-target lock lang sila. less about prosecution and more about preparation. Prospects of impeachment. Whether such preparation will succeed is doubtful. Congress is operating under intense public scrutiny. Another impeachment attempt based on unresolved allegations and legally restricted evidence risks further damage to its credibility. Public patience for perceived misuse of constitutional processes is limited. Without clear, verifiable, and independently established facts, an impeachment effort based on this complaint is unlikely to prevail. Conclusion. When examined without emotion, with attention At to least kahit mahaba, ayan pinapaliwanag maigi sa atin, naiintindihan naman natin. Di ba? the talagang outcome mali is ang clear. ginagawa nila. As a criminal case, the plunder complaint cannot succeed. It lacks evidence of personal accumulation, depends entirely on confidential funds protected by law, fails to meet the strict standards of probable cause under the plunder law as applied in the Arroyo case, and is blocked by the Constitution. As a political instrument, it may be used, but that is a separate question. Under the law, this case goes no further. Kaya't okay lang Ayun. sa mga kakamping ang magnakaw ng magnakaw ang Marcos administration. Nakipagsanib pero lang Sa totoo lang kasi ito naman talaga ang istorya niyan eh. Sa akin parang sa nararamdaman ko,
Etong mga to, Kakamping, Dilawan, mga nasa Gedli lang yan eh. 'Di ba? Nanonood lang sila. Dati pa silang nanonood sa awayan ng Marcos at Duterte. Dahil alam naman nila sa bandang huli sa kanila magke-credits yan. 'Di ba? Kaya nga ako ayoko mag-isip ng masama sa kanila pero hindi naman siguro masama na magsalita ng ganito. Dahil yun ang nararamdaman ko para naman kasing nakikita ko na parang parang si Sara Duterte ba ang inuuna yung tanggalin tapos may susunod na naman dyan. 'Di ba? Kasi ako nagtataka ako sa mga Dilawan uulitin ko. Galit na galit kayo sa mga Marcos dahil sa martial law na ginawa ni Apo Lakay. 'Di ba? Kaya nga lagi ko sinasabi at tinatanong bakit kayo nagagalit sa mga Duterte kung alam nyong mga Marcos ang sinasabi nyong nagpahirap sa inyo noon. Kaya ako nagulat eh. 'Di ba halos ang mga Dilawan ay talagang nag-bow down sa mga Marcos. Sa tagal na ilang dekada ang dumaan na talagang galit na galit sila sa mga Marcos hanggang sa 2022, nakakagulat ngayon na bigla silang bumait sa administrasyon. At ang sumasalo ng kasalanan na hindi naman ginawa is yung mga Duterte. Parang yung mga Duterte ang nagpatupad ng martial law at nagpahirap sa lahat ng mga Dilawan. 'Di ba? Kaya nga ako napapansin ko ganun eh. Kaya ayokong mag-isip sa kanila ng masama, ayokong magsalita sa kanila ng hindi maganda. Pero kayo yung nagbibigay ng isipin sa mga katulad ko na mapag-isip na parang alam nyong malaki ang inyong pakikinabangan sa nangyayaring awayan na to. 'Di ba? Nga sila para lang mapatalsik si Vice President Sara sa kanyang pwesto. Talagang desperado na ang mga Kamping. Panoorin natin ang buong video. Grabe! The effort! Talagang they want... tambak-tambak oh. Baka kailangan ng ano dyan. Bote, dyaryo. na mapatalsik at hindi na makatakbo si VP Inday Sara sa 2028. Grabe! No? Grabe, no? Sandamakmak na mga walang kwentang papel. Kasi ang iniisip nitong mga to, kapag si VP Sara na wala na impeach, ang iniisip nilang patakbuhin niyan si Lenny. No, wag na si Honti, wag na natin isingit yan. Kasi kahit wala si Sara Duterte, pag si Honti tumakbo, hindi pa rin mananalo yan. Siyempre ang iniisip nila, kung may ilalaban ng administrasyon bilang presidente sa 2028, pwedeng matapatan ni Lenny kasi wala nang mga Duterte. Di ba? Kaya nga yung mga malalakas ng Duterte, yung mga kaalyado ng Duterte na malalakas, kinakasuhan din sa ICC, di ba? O unti-unti nilang inuubos. So para maging maganda yung daanan nila sa 2028, di makakabalik na naman sa posisyon ng mga yellow pink. Di ba? Yun naman talaga ang gusto nilang mangyari. Makabalik uli sa posisyon. Di ba? Dito nyo makikita mga lods na sobrang desperado na talaga sila. Yeah. Kasi hindi nila mapapanalo yung kanilang kandidato eh. Di ba? Oo. Ito, yan sila. Mga kakamping naman yan eh. No? Oo. Di ba Kakamping, mga dating Dilawan din yan? May tanga-tanga pang pari. Diba? Kaya bumababa ang ano ng mga pari. Siyempre, hindi naman lahat ng kaparian ay katulad niyan. Kumbaga, merong mga pari pa din na talagang hindi lang makadiyos, kundi makabayan. Pero yung mga katulad ng mga ganyang klaseng pari, ako, ayoko magsimba dyan. Nako. Ang pink yan, no? Kasi sa totoo lang, they have no power anymore na maipanalo yung kandidato nila. Lenny Yes. Robredo. Talo! Diba? Sino ba naman yung kanilang pambato ngayon? Risa? Nako. Si Risa sa Sorbi. Tumakbo akong presidente tapos si Risa kalaban ko, baka manalo pa ako eh. Di ba? Nako. Kahuli. Kaya wala. The only thing na kailangan nilang gawin is hanapan ng buta si VP Inday Sara. Yes, tama. At makipagsanib puwersa sa Marcos administration. That's the only Kumbaga thing. kain tae, 'di ba?
ang kaya nilang gawin. Talagang desperado na talaga sila. No, kasi sa totoo lang, ang mga dilawan, ang mga pinklawan, ang mga liberal party, wala na, lusaw na sila eh. Wala na eh. Pansinin mo, yan sila Laila de Lima, si Laos na, Trillanes, kumbaga. at iba pa, 'di ba? Pagiging senador na nga lang, hindi pa makapasok-pasok, wala na talaga. Ang Liberal Party, tai, no? Oh, yes. Tai. Nag-iba lang yung kanilang kulay, nag-pink lang kuno sila, pero tai pa rin Yun yan, pa rin yun. dilawan pa rin yan sila. Kaya alam nyo, simula pa lang kitang-kita mo yung galawan nila. Mga talunan, no? Mga talunan. Lumaban kayo ng patas. Pero sa bagay, Sinasamantala kasi nila yung administrasyon ngayon eh, na pumapabor sa gusto nilang mangyari. hindi naman kasi kayo mananalo paglalaban kayo ng patas kasi hindi naman kayo boboto ng mga tao. Tone-toneladang papel nga ang hawak ng Ayan, mga no? kakamping. Pwede na kayo magtawag ng Ito boto daw ang dyaryo. ebidensya na magpapatalsik kay Vice President Ako? Sara. Wow, grabe talaga ang effort ninyo, no? Magkano ang nagastos nyo dyan? Sige lang, itodo nyo pa. Ano ang inyong opinion? Ayun, syempre ating natunghayan ang video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre natunghayan din natin ang boses na yun at video na yun na binigyan din natin ng reaksyon na nagmula kay Mr. Real Talker. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.